Magandang araw muli mga kabayan. Ngayon naman tingnan naman natin itong Alabang Station, no? Na bahagi ng contract package S04, no? Para dun sa South Commuter Rail Project ng NSCR. Yun yung mula Blumentritt hanggang Calamba. Ito yung sa Alabang Station naman. So itong design na ito yung lumang design, ano? Kasi lahat ng mga station na bahagi ng South Commuter Rail Project ay nagkaroon ng redesign. No? So ito yung kanyang lumang design. Although wala pa namang pinablish nga na bagong design yung DOTR. Pero may nakita tayo na nung nagkaroon sila ng ceremony sa may Santa Rosa, ito yung pinakita nilang design ng Alabang Station. Ayan. So, makita natin dito, rounded yung kanyang bubong, no? Parang kagaya rin ng sa sukat. Although di natin alam kung ano yung iba pa mga features niyan. O ano pa yung ibang pagkakaiba niyan. So, zoom natin ng konti. Yung kanyang picture. Yan. Yan yung present nila nung nagkaroon ng ceremony, groundbreaking ceremony sa may Santa Rosa. Ito yung kanyang pinakitang picture ng Alabang Station. Sana mag-release nga yung DOTR or PNR ng mga 3D renders ng mga station na niredesign na station ng South Commuter Rail. Ito. So ayan, at least nakita natin yung hugis niya. So ayan. And then sa interior, meron din sa interior picture kaso naharangan ni ate, no? Okay. So ito yung area kung saan matatagpuan yung Alabang Station. Doon din sa pwesto nung existing na PNR Alabang Station. So ito yung nasunog na Star Mall, no? Ito yung Alabang Station. Dito rin sa area na to niya ilalagay. Then yung row, ganun pa rin siya. Although dito sa station area, medyo mas lalapad yung row niya. May mga kabahayan na maapektuhan dito. No? So, ito yung kanyang area ng Alabang Station. So, ito yung station plaza niya. No? Then, yan. Nakita nyo, may mga kabahayan na maapektuhan dito sa area na to. So, yung pinakalapad ng station ay 37 meters. Then, merong additional na 19 o 18.9 meters para doon sa dadaanan ng upgrade na PNR at yung bagong kalsada na ilalagay nila, no, para access dito. And then may additional na 3.8 meters para naman dito sa western side. Then magkakaroon dito interchange at access para sa mga sasakyan na maghahatid ng mga pasahero dito. Although hindi naman sa plan na ito, nung pinablish nung 2021, hindi naman maapektuhan yung mismong Star Mall. No? Pero, tingnan natin, pag nagkaroon ng Alabang Station dito, ng NSCR, sigurado magkakaroon din ng development doon sa nasunog na Star Mall. Kasi, napakalapit niya dito sa bagong station na to. Pwede nga rin maging transport hub yun, no? So, tingnan natin kung ano yung mga gagawin nila doon in the future. Malaking pagbabago talaga ang dadalhin ng NSCR and then magkakaroon ng malaking pagbabago sa traveling patterns ng ating mga kababayan dahil dito, no? Okay. So, ito yung details ng mismo station, no? So, ito yung pinaka-station building niya. Itong area na to. I-highlight natin. Yung pinaka station building.
Yung station building. Ito naman yung station plaza, yung mga nasa paligid. Kung mapapansin nyo dito, zoom natin. Zoom natin ng konti. May mga kabahayan dito na madadaanan. So itong mga kabahayan na to ay either sila, madadaanan ng right of way kasi mas lalapad yung right of way ng Alabang Station. No? Magkakaroon ng access road dito para dito sa mga magbababa at magsasakay papunta dito sa station. And then yung dadaanan nitong at grade o yung ground level, ito yung PNR na at saka freight train, no? Magkakaroon ng freight train dito. Freight cargo service dito. Dun sa at grade o yung nasa ground level na PNR. Then dito, magkakaroon ng crossing dito. And then itong kalsada dito ay madudugtungan siya ng access road papunta dito sa mismong Montiliano Street. No? Magkakaroon ng access dito. So ito dito sa likod ng Alabang Central Mall o Central Mall sa likod niyan. Then kung itong mga establishment dito, kung ano man itong mga establishment dito ay mukhang maapektuhan ito. Itong area na to. Dito. Sa mga pamilyar dito sa lugar na to, dito sa may Alabang, comment down na lang. No? Kung kayo ba ay nakausap na, o kung meron kayong mga properties na dito, kayo ba ay nakausap na? Kung meron na bang nag-approach sa inyo na tauhan o representative ng mga contractors at ng PNR o BOTR tungkol sa either pag-relocate o bibilhin ba yung lupa ninyo or whatever, no? Regarding dito sa construction na ito. So yan, mas lalapad yung row. Itong blue, ito yung original na row. Itong red, ito yung bago na mas pinalapad na right of way para dito sa NSCR. So, yan, mas lumapad yung right of way niya. 60 meters ang magiging right of way. Ito yung ano niya. Total na sukat ng row dito sa may station. Yung row naman dun sa mga actual na dadaanan, nasa 30 meters siya. So, doble ng magiging ng natural na row, no? Na yung right of way ng PNR. So, 60 meters ang gagawin. So, kung 30 meters yung dating row, magdadagdag sila ng 30 meters din. East pa east, no? Eastern. So, ito mga kabahayan nga dito, guys, sabi ko, maapektuhan sila. And yung buong station, ang haba niya ay 180 meters. Na may provision pa siya kung kailangang mag-extend sa gilid. May provision siya. So, 60 meters. 180 meters yung kanyang haba. No? Then, nag-prepare ako ng alignment niya. Ito yung alignment. Then, sinuperimpose ko siya dito sa map ng Google Earth. So, tingnan muna natin yung mismong alignment lang. Kasi muna natin yung background. Then, medyo i-ano natin yung palinawin natin siya. So, i-ano natin, zoom in natin. Zoom in. So, dito kasi nimulan yung tingin ng road. No? So, meron dito mga daanan na mukhang matatanggal na. Dirt road na nakalagay, so puro ano lang siya, yung parang daanan lang talaga na hindi siya talaga kalsada. So, madidecommission siya at
may fence, no? Magkakaroon ng fence yun sa paligid ng road. No? Magkakaroon siya ng fence. Meron dito may maliit na mga bahay o structure dito na maapekto din. Ito na yung approaching na siya ng station ng Alabang. No? Pati dito sa itong mga kalsada na to, ano na rin to, matatanggal din dahil nandun siya eh. So kung mapapansin nyo, yung mismong mga viaduct, column at saka viaduct, nasa western side siya. No? Then yung upgrade na tracks ng PNR nasa eastern side. So ito yung mga viaducts, yung elevated ng NSCR. Dito naman sa kabila yung upgrade o ground level na mga relays. So pag sinabing upgrade, ibig sabihin nun ay ground level. Ground level lang siya. Upgrade. Ayan. So tingnan natin. Yan o, kahit mayroong mga matatamaan pa rin dito sa area na to. Approaching siya. Then dito, bago makarating ng mismong station, magkakaroon ng substation. Ito yung power substation na essential para sa power requirements o para ma-maintain yung proper level ng kuryente sa linya ng NSCR. So ito yan. Kakaroon siya ng substation dito. Then prior sa pagtawid dito sa Montillano Street, magkakaroon ng switch, no? Kasi maghahati sa tatlo yung pinaka-viaduct. So mapapansin nyo mas lumapad yung kanyang right of way. Then ito na yung mismong station. So natatlo, no? So either magkakaroon ng passing track dito para sa mga express. Oh, by the way, na-approve na yung na-award na yung express trains, no? Ang na-award to sa Mitsubishi, no? Mitsubishi company, no? Sila yung magpo-produce ng express train para sa NSCR, yung airport express trains, no? So ayan. So itong mga kalsada na to, ma-decommission siya. Tatanggalin na siya dahil nga magiging bahagi na siya ng station plaza. Pati itong pathway na to, tatanggal na rin siya. Yung ano to. And then itong kalsada dito. Then pagkatapos nun, ito, mapapansin nyo, may mga kabayan dito apektado. So, ipapakita na rin natin yung mismong map ng Google Earth. Then, medyo gagawin natin transparent to. So, yan. So, mapapansin nyo, may mga kabahayan na madadaanan. So, itong mga kabahayan na nandito ay mukhang sila ay maapektuhan. Pati itong ibang dito naman ay hindi naman gaano din sa western side, no? Kaya sa east side ay maraming mga maapektuhan na mga kabahayan, lalo dito kasi nandiyan na yung mga yan mga kabahayan na yan, maapektuhan siya nitong mismong pinalapad na row sa station area, no? Dito naman, pag lagpas na ng station, unti-unti na magme-merge na yung tatlong viaduct. So, dalawang viaduct na single track at isang viaduct na dual track. Yung southbound track ay nasa western side, yung northbound tracks ay nasa eastern side. Pa northbound, ito pa south ng Calamba. Ganyan, magme-merge na sila dito, may switch para makapag-merge sila. Then, pati yung right of way ay
magiging mas liliit na rin, about 30 meters, no? So ayan, may mga kabayan pa rin na maapektuhan dyan. So zoom out natin ng kaunti. Zoom out. Ayan. Kaya, basta yung right of way. So yan, yan yung pinakadadaanan ng right of way ng NSCR or South Commuter Rail, no, dito sa area ng Alabang. So yan, at least nakita natin kung ano yung mga madadaanan niya. Marami mga kabayan din talaga ang maapektuhan dito sa Alabang area, no? So comment down below kung isa kayo sa mga maapektuhan, and then share niyo sa amin kung may nag-approach na ba sa inyo, no? Na galing representative mula sa DOTR, PNR, or sa contractor. Ayan, yan yung area niya na magagamit niya. Then, diretso na ulit dito. Kung titingnan naman natin, ito yung kanyang mga viaducts, no? So, yung viaduct niya, yan yung pinaka-taas. Ang taas nasa 10 meters, no? Plus 2,400. So, 10, 5, 10 meters. And plus yung 2.4 meters na kanyang yung parang pinaka-beam niya. 12.98 12 meters. 12 meters. That's 12 times 3.28. Wala, 39 feet. Halos nasa 40 feet. Ano ba? Computation. So, yan yung taas nitong mismo columns at saka nito beam, no? Then plus yung kung gaano pa kataas itong mga segmental girder niya. Then, mataas siya. Mataas yung pinaka elevation nitong mga NSCR. Then ito sa tabi niya nandun yung freight line o yung at grade na PNR. Ito. Then ito naman, approaching station. Magkakahiwalay na yung kanyang mga columns and viaducts. And then dito mismo sa station, so tatlo ang kanyang maging viaduct, isang dual track, dalawang single track. Then nasa gilid yung mga PNR trucks. So ito. So yun. Hopefully at least nagkaroon kayo ng idea dito sa station ng Alabang NSCR, no? At sa mga masasakop ng kanyang pinalaking row, no? Or right of way. Hopefully kung isa kayo sa mga affected ng construction na ito, hopefully mabigyan kayo ng tamang compensation o relocation ng DOTR, ng government, no? Ito naman para kasi ito sa progress, no? Para sa
pagpapaunlad ng transportasyon diyan sa Pilipinas. So, maraming salamat sa inyo. Abangan nyo ulit yung mga susunod nating updates dito sa patungkol sa mga rail projects sa Pilipinas. So, maraming salamat sa inyo.